Malaking pagkatalo ng Hamas, mga sangkay, naganap na. Ano nga ba ang nangyayari? Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat? Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa ibaba ng video na to, makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. So, kung kayo nanonood sa Facebook, don't forget to follow our Facebook page. Ito na nga mga sangkay, may update po tayo regarding po dito. Actually, nakaraang mga oras ko pa ito gustong gawin. Ito pong malaking pagkatalo ng Hamas. Dahil nga po itong sinasabing maraming mga pasilidad ng mga opisina ng Hamas, kagaya po ng Parliament Building, nakubkob na po ng militar ng Israel. Panoorin po natin ang balitang ito. This is the end of the 38th day in the Gaza-Israel war. I'm Yair Pinto, reporting to you from Israel. The fighting in the Gaza Strip continues, and every day the IDF is capturing more and more territories. Some of these territories are symbols of Hamas. Ito na nga mga sangkay. Yan po yung Hamas Parliament Building. Yan po yung nakubkob ng Israel. Such as the Hamas Parliament, monuments, and other civilian statues and locations that more than a military positions are a symbol of. Grabe, no? Winasak na talaga mga sangkay. Ito po yung mga pasilidad ng Hamas. No, na ngayon ay talagang namang winasak na po ng IDF. At wala na po tayong magagawa dyan. Total, sila po ang nag-umpisa eh. Sila po yung lumusob sa Israel. Ngayon, mas malala po ang nangyayari para po sa kanila. At ito po ay nangangahulugan ng pagbagsak na po talaga ng Hamas. Of Hamas's ideology. After Hamas carried out its massacre on the 7th of October against Israeli civilians in the periphery surrounding the Gaza Strip, the IDF vowed to destroy Hamas completely. Grabe. Talagang nangako po yung IDF officials o gobyerno mismo ng Israel na itong Hamas ay talagang iwa-wipe out po talaga nila sa lupain. Hamas is not just a group of terrorists in the Gaza Strip. Hamas, very similar to ISIS, is an ideology of fear, of oppression, and a school of thought. Grabe, same po. Ayan po, nabanggit natin yung isang malaking terror organization. Okay? Kaparehas daw po nitong Hamas ang kanilang ideolohiya, yung kanilang pinaniniwalaan pagdating po sa relihiyon. And again, ang kalaban po dito ng Israel, hindi po mga Palestinians. Pero Hamas lamang mga sangkaya para po maintindihan nating lahat. Meant to destroy and kill the Jewish people, the people of Israel, and everything that we hold dear in this region. That's why the IDF is putting a lot of efforts in order to destroy these monuments. Pati po yung mga monumento na sumisimbolo ng ideolohiyang hindi maganda ng Hamas ay winasak kasama nitong Israeli forces. We've seen pictures of the Golani Brigade, that's an infantry unit in the IDF, taking pictures inside Hamas's parliament in Gaza. Grabe, yan po ay malaking tagumpay actually ng Israel. Sino ba naman na mag-aakala mga sangkay na makukubkob na ngayon ng Israel? Kaya nga ang tanong dito, after po manalo ng Israel, after po maipapanalo ng Israel, itong digmaan dyan sa Gaza at Israel, sino na po ang magte-take over sa Gaza? Israel nga ba or pwedeng iba? Kasi may mga sinasuggest po, halimbawa na lang yung mga taga-Western countries, ang sinasabi po nila ang dapat po na mag-take over sa control ng lugar na yan
a United Nations. I don't know. In what way? We know that the IDF is investing efforts to destroy all of these Hamas monuments in order to completely eradicate not just the military threat and the terrorist threat, but also the threat of the ideology that is easily spreading out throughout the world. Grabe, no? Ewan ko, ganyan po kalala yung kanilang ideolohiya eh. Okay, marami naman pong, kahit sa Pilipinas, marami pong mabubuting Muslim. I have so many friends na iba po yung kanilang relihiyon, like Muslim. Pero sila po ay mga matitino, mabubuting tao. Pero itong Hamas, mga sangkay, ay wala pong pinagkaiba ng IS na grupo. Alam nyo na yon kung ano, mga sangkay. Sila ay may ideolohiya o paniniwala when it comes to their religion. Alam nyo na yon kung ano, na talagang radical. Kapag hindi ka kasapi nila sa kanilang paniniwala o pananampalataya, i-eliminate ka nila. Buburahin ka nila sa mundo. Kaya ayaw po nila sa Jewish. Dahil alam naman po natin ang Jewish, di ba? The tribe of Judah, the tribe of Benjamin, galing po sila, mga sangkay, sa angkan po sila ni Abraham, Isaac, and Jacob. So, magkaiba po yung kanilang, though, sa kabilang banda, mga sangkay, parehas po sila believer ng one God. Pero, mayroon pong sigalot. Dahil ang Jewish, ang paniniwala po nila sa kanilang Diyos ay talagang matindi. Ngunit ang pagkakaiba naman, mga sangkay, itong mga Hudyo, hindi po sila kasing lala nitong Hamas na kapag hindi ka nila kasapi, itutumba ka nila. Ganun po sa kanila eh. Pambihira. So, you know naman, mga sangkay, ano ba talagang relihiyon nitong Jewish? Judaism po yan sila. Diba? They are believer. They believe 101% sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. At Diyos ni Moses, Diyos ni King David, King Solomon, at sa marami pang naging pinuno ng Israel. And until now, they believe that there is only one God. Naniniwala sila sa nag-iisa lamang Diyos. Walang iba kagaya po ng, alam niyo yung Bible talaga? Sorry pero sa Biblia po talaga, itinuturo po doon na may isa lang Diyos. Di ba nga sa Bible sinasabi po doon na, Hear, O Israel, the Lord our God is one. Kapag halimbawa, Kristiyano tayo, pero naniniwala tayo na may ilang Diyos, tatlong Diyos, dalawang Diyos, susupalpalin ka ng Israel. Kasi sila mula po sa kanilang mga angkan, mula pa po kay Abraham, Isaac, and Jacob, and the rest, mga sangkay na mga naging karakter sa Biblia, naniniwala lamang po talaga sila na mayroong isang Diyos. Ganun po yun. So, mga sangkay, itong Hamas, radical po yung kanilang paniniwala sa kanilang pinanghahawakan ideolohiya na kung saan kaya po nilang gumawa ng mga masasamang bagay for the glory of their belief. Ganun po katindi. Kaya itong gustong mahinto ng Israel, yung radikal na paniniwala sa ganung gaya ng paniniwala ng Hamas, mga sangkay. I call on all of you to please join us in this battle against evil ideology and evil spirits that are spreading across the world. This is a spiritual battle, and we need your help in prayer and in support. Please keep Israel in your prayers. Pray for the peace of Jerusalem. Grabe, ang ganda po ng sinabi niya. This is a spiritual battle. Those who don't understand what is
spiritual battle. Alam niyo mga sangkay, kasi may literal na battle, kagaya po na nangyayari dyan sa Israel. Diba? Yung may mga tangke na panggera, yung may mga pandigma, may mga weapons, but mayroon pong spiritual battle na hindi po nakikita ng ating mga mata. Na malaki po ang involvement, mga sangkay, dyan sa Israel. Dahil nga po, itong nagaganap sa Israel, I believe, ito po ay katuparan ng propesiya sa Biblia. Na darating at darating ang araw na makikilala ng lahat ng tao ang sinasabing si Antikristo, Antichrist, na kung saan lalapastanganin niya ang Diyos. Diyan sa Israel, diyan sa Jerusalem. No? Marami pang magaganap like Gog and Magog battle, ano pa ba? Armageddon, which is yun po yung final fight, final battle bago po magkaroon ng pagkawasak talaga ang buong mundo at buong universe, kasi babaguhin to lahat ng ating Panginoong Diyos. No? Well, ibang usapin yon. Ano po ang inyong opinion sa isang malaking pagkatalo ngayon ng Hamas laban sa Israel na naganap na? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you, syempre, pakisubscribe po yung isa kong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po yan sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.